Late ng gabi, malamig, tahimik, ordinaryong Disyembre sa hilagang bahagi ng Japan. Maraming pamilya ang natutulog na. Yung iba nagnenet, may naka-headset, may nagbabasa, may naglilinis pa ng kusina. Tapos biglang may dumaan na malalim na ugong sa ilalim ng lupa. Sa una, parang mahina lang, pero ilang segundo lang ang lumipas, unti-unting lumakas ang pagyanig. Mga baso sa aparador, nagkalansing. Mga larawan sa dingding, nagsikaway. Mga ilaw sa kisame, nagsimulang umindayog. At doon na nila na-realize, hindi ito imahinasyon. Lindol na naman. Ang lindol na ito, na tumama off the coast ng Aomori sa Pacific side ng norte, ay may lakas na magnitude 7.5 ayon sa Japan Meteorological Agency. Ang epicenter nito ay nasa dagat, ilang dosenang kilometro mula sa baybayin, sa lalim na mahigit 50 kilometro sa ilalim ng lupa. Sa lungsod ng Hachinohe, umabot ito sa tinatawag na upper 6 sa seismic intensity scale ng Japan. Ibig sabihin, sobrang hirap ng tumayo at maglakad ng hindi nadadapa. Sa loob ng ilang segundo, ang mga bahay na tahimik lang kanina, napuno na ng sigaw, dasal at kaluskos. May mga bata na biglang nagising sa iyak. May mga magulang na sabay-sabay na hinablot ang mga unan at kumot at tumakbo sa ilalim ng matibay na mesa. May mga matatanda na napaupo na lang at nagdasal ng Ama Namin. Umaasang titigil agad ang pagyanig. At sa mga coastal town, hindi lang lindol ang kinatatakutan nila. Ang kasunod niyan kasi, lagi nilang iniisip, tsunami ba ang susunod? Kaya halos kasabay ng pagyanig, naglabas agad ang mga opisyal ng tsunami warning at advisory para sa malaking bahagi ng hilagang baybayin, kasama ang mga prefektura ng Hokkaido, Aomori at Iwate. Sinabi ng mga eksperto, posible ang alon na umabot hanggang 3 metro kung sakaling hindi ordinaryong lindol ito, kundi mag-trigger ng mas malaking paggalaw sa ilalim ng dagat. Kaya kahit December, kahit malamig, kahit gabi na, pinayuhan ang halos 70,000 residente na lumikas papunta sa mas mataas na lugar. Imagine sa kalagitnaan ng gabi, aalis ka sa bahay, dala ang bag, ilan lang nagamit, mga dokumento, at ang pamilya mong nanginginig hindi lang sa lamig kundi sa takot. Sa ilang port sa Pacific Coast, nag-record ang mga instrumento ng tsunami waves na mula 20 sentimetro hanggang 70 sentimetro ang taas. Hindi ito tulad ng napakalaking alon noong Great East Japan earthquake, pero sapat na para banatan ang ilang maliliit na bangka at sirain ang mga oyster raft sa dagat. May mga kuryenteng naputol sa ilang bayan, may mga tren na huminto at may mga kalsadang bahagyang napinsala. Ayon sa mga otoridad, mahigit 30 hanggang 34 na tao ang nasugatan. Karamihan dahil sa pagbagsak ng mga gamit, nabasag na salamin at pagtakbo sa gitna ng dilim. May iisang naiulat na seryosong injury. May naiulat ding maliit na sunog sa isang gusali, pero agad itong naapula. Sa isang nuclear facility sa Rokasho, may pagtagas ng tubig mula sa mga tangke dahil sa pagkaalog, pero ayon sa mga opisyal, walang nakita na paglabas ng radiation o malubhang pinsala. Pagkalipas ng ilang oras, matapos makumpirma na walang paparating na malaking alon, ibinaba ang tsunami warning hanggang sa tuluyang alisin. Bumalik sa bahay ang mga evacuees, pagod, nanginginig, pero nagpapasalamat na buhay pa sila at buo pa ang karamihan sa mga tahanan. At tulad ng madalas mangyari sa Japan, mabilis na bumalik ulit ang sistema. Chinek ang mga tulay, kalsada, riles at gusali. Inayos ang natirang power outage. Binalik ang ilang train services na pansamantalang pinahinto, pero ang pinaka nakakakaba, hindi pa mismo iyong lindol. Pagkatapos ng lindol na iyon, naglabas ang Japan Meteorological Agency ng isang bihirang babala, isang tinatawag na Mega Quake Advisory. Ibig sabihin, dahil sa lakas ng pagyanig at galaw ng mga fault sa ilalim ng dagat, tumaas ng kaunti ang posibilidad na magkaroon ng mas malakas na lindol, magnitude 8.0 o mas mataas, sa susunod na mga araw. Hindi ibig sabihin siguradong mangyayari, pero sapat ang senyales para sabihing mag-ingat kayo. Ayon sa mga eksperto, nasa isa sa bawat 100 pagkakataon, ang posibilidad na ang ganitong lindol ay maging parang paunang kilos lang bago ang isang mas malaki pa. Mababa kung titingnan sa numero, pero hindi mo gugustuhing sumugal kapag ang pinag-uusapan na ay buhay ng daan-daang libo. Sa pinakamasamang senaryo na inilarawan ng gobyerno, kung may maganap na mega quake sa hilagang Pacific Coast at maglabas ng tsunami na hanggang 30 meters ang taas, maaaring umabot sa halos 200,000 buhay ang mawala at trilyong yen ang mawala sa ekonomiya.
Kaya ngayon mula Hokkaido hanggang Chiba, nasa ilalim ng advisory ang mahigit 180 local government. Ang bilin, ihanda ang emergency kit, siguraduhin ang mga gamit sa bahay, alamin ang evacuation routes, at ugaliing makinig sa opisyal na anunsyo. Hindi ito para manakot, sabi ng mga opisyal, kundi para paalalahanan ang lahat na ang pagiging handa ay hindi dapat nalilimutan pagkatapos humupa ang lindol. Pero para talagang maintindihan kung gaano kabigat ang bawat lindol sa Japan, kailangan nating umatras sa mas mahabang kwento. Kasi sa bansang ito, ang lindol ay hindi lang balita. Bahagi na ito ng pambansang alaala, parang peklat na hindi na talaga nawawala. Noong unang araw ng Enero, taong 2024, isang lindol na magnitude 7.6 ang yumanig sa Noto Peninsula sa Ishikawa Prefecture. Naglabas ito ng major tsunami warning. Unang ganoong level mula pa noong sakuna ng Tohoku. Libo-libong bahay ang nawasak, mahigit 600 buhay ang nawala, at ang ekonomiya ay tinayang nalugi ng trilyong yen. Sa mga bayan tulad ng Wajima at Suzu, may mga sunog na sumiklab matapos ang lindol, gumuhong gusali, at mga kalsadang nagbitak-bitak. Kung babalik pa tayo ng mas malayo, nariyan ang Great Kanto Earthquake noong 1923. Isang lindol na magnitude 8.0 na tumama sa Tokyo at Yokohama, sinabayan ng napakalaking sunog at mga pagguho. Tinatayang mahigit 100,000 tao ang namatay. Sumunod naman ang Great Hanshin Earthquake sa Kobe noong 1995 at syempre ang Great East Japan Earthquake noong March 11, 2011, isang magnitude 9.0 na lindol na nagdala ng dambuhalang tsunami at nag-trigger sa nuclear disaster sa Fukushima. Libo-libong buhay ang nawala at hanggang ngayon, ramdam pa rin ng Japan ang epekto nito. Dahil sa mga trahedyang iyon, naging halos relihiyon na sa Japan ang disaster preparedness. Ang mga building code nila, isa sa pinakamahigpit sa buong mundo. Ang mga paaralan, opisina at komunidad, regular na nag-earthquake drills. May malinaw na signage kung saan ang evacuation site. At kahit sa bahay, common na may go bag na laging handa, may tubig, pagkain, flashlight at first aid. Kaya nga kapag may balita na may magnitude 7.5 na lindol, tapos 30 lang nasugatan at walang napakalaking tsunami, sinasabi ng ilan, buti na lang. Pero kung iisipin mo, hindi ito simpleng swerte. Kombinasyon ito ng mahabang taon ng paghahanda, mahigpit na regulasyon, at mga aral na binayaran ng napakalaking kabayaran sa nakaraan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nawawala ang takot. Kapag tumunog ang early warning sa mga cellphone, kapag nag-flash ang balita, kapag may biglang pagyanig kahit maikli lang, bumabalik ang trauma ng mga nauna. May mga taong hanggang ngayon ay hindi makatulog ng maayos kapag umuulan o kapag may dumadaan na truck na nagpapayanig sa lupa kasi naaalala nila ang araw na ginising sila ng lindol. Ngayon, balik tayo sa kasalukuyang lindol sa Aomori at Hilagang Japan. Kung titingnan mo sa papel, hindi siya kasing pinsala ng mga mega disaster noon, pero ang mensahe niya malakas pa rin. Una, pinapaalala niya sa atin na ang Japan ay nakapatong sa isang kumikilos na sistema ng tectonic plates kasama sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Araw-araw may lindol, karamihan maliit at hindi nararamdaman. Pero paminsan-minsan, may sumisipa na malaki at iyon ang pwedeng magbago ng kasaysayan. Pinapaalala din nito na kahit gaano pa kahanda ang isang bansa, hindi ibig sabihin ay pwede nang maging kampante. Kaya nga naglabas pa rin sila ng Megaquake Advisory. At pinapaalala din na kahit malayo ang Japan, konektado pa rin tayo doon, lalo na tayong nakatira sa Pilipinas. Bakit? Kasi tayo rin nasa Ring of Fire. Ilang buwan lang bago itong lindol sa Japan, ginulat din tayo ng isa sa pinakamalalakas na lindol sa kasaysayan ng Cebu. Noong gabi ng September 30 ngayong ding taon, bandang 10 PM ng gabi, isang lindol na magnitude 6.9 ang tumama offshore sa hilagang bahagi ng Cebu, malapit sa Bogo City. Ayon sa PHIVOLCS at iba pang ahensya, ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa Hilagang Cebu at ang pinakanakamamatay na lindol sa Pilipinas mula noong 2013. Mga 30 segundo lang tumagal ang pagyanig, pero sapat iyon para magbagsak ng mga bahay, magpadapa ng mga simbahan, magbitak ng mga tulay, at magpaluhod ng mga eskwelahan at gusali. Halos 80 tao ang namatay. Higit 1,000 ang nasugatan at mahigit 700,000 katao ang naapektuhan sa Visayas. May mga landslide sa Leyte, may mga port na nasira, may mga tubig na nawalan sa maraming bayan dahil sa damaged na linya. At hindi doon natapos.
Dahil sumunod ang libu-libong aftershocks, bawat mahina na pagyanig, paalala na hindi pa tapos ang galaw ng fault sa ilalim ng lupa. Ilang linggo, ilang buwan, na nakakakaba para sa mga tao sa Cebu at karatig lugar. Kung titingnan mo, parang may echo ang nangyayari. Sa Japan, lindol sa Hilaga, tsunami warning, mega quake advisory. Sa Pilipinas, lindol sa Cebu, libo-libong aftershocks. Mga warning na huwag magpabaya sa mga fault lines. At sa background ng lahat ng ito, laging binabanggit ng mga eksperto ang posibilidad ng tinatawag na The Big One, lalo na sa Metro Manila at Kalakhang Luzon. Kaya habang pinapanood mo ang mga footage ng lindol sa Japan, mga nag-e-evacuate na tao sa gitna ng gabi, mga siren, mga announcement sa megaphone, magandang tanungin ang sarili, kumusta naman ang preparedness natin dito? May plano ba ang pamilya mo kung biglang lumindol ng malakas habang gabi? Alam mo ba kung saan ang pinakaligtas na spot sa bahay mo? Alam mo ba kung nasaan ang go bag? Kung meron man, alam mo ba kung paano mag-duck, cover, and hold? O huli mo na lang narinig iyon nung elementary ka pa? Minsan kasi, kapag naririnig natin ang balita sa ibang bansa, parang palabas lang sa sine. Pero ang totoo, rehearsal iyon para sa atin. Parang sinasabi ng kalikasan, oh, ganito ang itsura kapag nagalit ako. Anong gagawin mo kapag sa inyo naman ito nangyari? Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kapag biglang umuga ang lupa habang nasa bahay ka, sa trabaho, o sa biyahe, alam mo ba ang gagawin mo? At kung hindi pa, baka ito na ang senyales na panahon ng alamin iyon.